Good morning everyone! For today's travel vlog nga natin, nandito nga tayo sa lupain ng ating mga kaibigan na located dito sa Cavinti, Laguna. Lately nga guys, kami nga po yung may-ari niyan. Ibinenta nga po namin yan sa kanila dahil nga nagkaroon nga tayo ng problema ng mga nakaraan. Kaya tayo nandito ngayong araw para samahan sila at makumusta na rin natin tong dati nating lupa. Malaki na nga yung pinagbago ng lupain na to. Dati kasi yung mga kubo namin dito tagpi-tagpi lang, pero may banyo na yon sa mga panahon na yon. Ngayon kasi napakaganda na nga ng kubo nila. Tapos yung mga caretaker namin dati, kinuha din nila. Pinakiusapan namin sila na kung okay lang ba daw na sila pa rin yung mag-caretaker dito sa lupa nating maliit. At meron na nga rin napakaraming tanim dito, katulad na lang ng mga pinya, saging, langka, saka kamuting kahoy, kalamansi at kung ano-ano pa. At meron nga rin silang bukal dito o tubod kung tawagin sa amin. Ito nga yung source of water dito guys. Meron din ditong pasapa. Lately nga, dito nga rin tayo naliligo at napakalamig at napakasarap nga ng tubig dyan. Refreshing na refreshing galing sa nature. Hi everyone! Welcome back ulit dito sa ating maliit na channel. Maputik na umaga nga guys. Di na nga natin pinasok yung sasakyan natin at naglakad na tayo. Baka mabulahaw pa tayo dahil sabi nga ng caretaker kagabi, umulan daw. Baka mabaon lang yung gulong natin dyan sa putik na yan at madulas. Dito nga at kasalukuyan nga tayo naglalakad papunta na doon sa lupa ng mga kaibigan natin na dati tayo yung may-ari. Dito nga sa dinadaanan natin, meron nga rin ditong isang lake. Ang tawag nga pala sa lake na yan ay Salak. Salak Lake ang tawag dyan sa mga tao na nakatira dito. Okay. We are in muddy place. We are almost there. Kunti na lang. Fast forward nga sa hiking natin, we are finally here dito sa kubo nga nila. Namangha nga tayo guys dahil nga napakaganda na ng lugar na to. Dati kasi nung tayo pa yung may-ari dito, yung mga ginamit natin para sa kubo natin puro tagpi-tagpi lang, saka mga lona. Tapos yung mga kahoy na ginamit din natin galing lang sa gilid-gilid na pinuto lang rin natin sa gilid-gilid. Yung kanila kasi pinatsinso na at nakayero pa yung bubong. Ang maganda pa dito, hiwalay na nga yung lutuan nila doon sa kubo. Lately kasi magkasama yan pero ngayon hiwalay na, walang forever. Hi everyone, good morning. Welcome back ulit dito sa ating maliit na channel. We are currently here right now in Cavinti, Laguna. Dito tayo sa anong barangay ito tayo? Dito tayo sa barangay Pauwin kasi one of our friend nakabili ng lupa dito kaya we are touring this place right now. At napansin nga rin natin na nadagdagan yung mga tanim dito, lalong dumami. Klase-klase na nga ang meron dito. Di tulad dati nakapiraso lang yung mga tinim-tanim natin. Dito nga nadagdagan nga yan tulad ng mga tubo, saging at kung ano-ano pa. At kung mapapansin nyo naman yung lugar at napakalinis talaga. Grabe talaga yung caretaker nila dito. Nagpapakitang gilas talaga. Pinuhusan talaga ng oras yan para malinis itong lupa ng mga kaibigan natin. Pero kung mapapansin nyo guys, meron pa rin mga puno-puno dyan. Pero maganda naman yan sa lupa natin para medyo malilim at malamig nga yung simoy ng hangin.
Pangasinas. Eto nga pala yung caretaker na dito guys. Abutan nga natin si tatay na nagsisibak ng kahoy dahil nga magpapakulo daw siya ng tubig para makahigop tayo ng kape at medyo malamig daw yung panahon dito. Ay, pag deliver dito ng kabayo, wala din kaming tulong. Sistema na pagluluto sa probinsya, ganito talaga. Kahoy-kahoy lang. Meron, maliit pa lang. After nga nating hanguin yung takure, ito naman at sinalang naman nila nanay itong kawali para magluluto daw tayo ng sinigang. Di daw kasi naibsan sa kape yung lamig ng panahon dito kaya dadagdagan natin ng sabaw ng sinigang. Yung mga ingredients natin sa ating sinigang. Makikita nyo yan, meron pa ang tawag dito? Labanus. Inglisa ba Inglisa? This is what they called Radish? karlang. Hindi ka nahimo ng karlang ang radish. Hindi mo of rice. Woo! Rice. Hilaw ko ng kamay guys. Mga nang ibut ng tubig pod. Atay si in English sa tanay mo rin tagi. Gidanlak. It's gonna be what? We have sinigang guys. This is our ulam for today. Okay. At syempre may paprutas din tayo dyan. Meron tayong saging na dito lang nakuha. May apple na binili sa palengke. May watermelon na binili lang rin sa palengke. At meron din tayong mga pinya na tayo mismo ang pumitas galing sa puno. This is good. But a little bit of work, no? Yeah. A lot. A lot of work. But this is beautiful place. Sooner or later, there are so many people coming here to buy like this land, no? Kinabahan ako doon, napalaban tayo bigla sa Englishan kahit na Carabao English lang yung alam natin. Maya-maya nga at niyaya na nga tayo ng mga kaibigan natin na kumain na daw. Ito nga pala yung laman ng plato natin, punong-puno dahil nga nagutom tayo kakaikot dito sa maliit na lupain nila. Tay, banat. Ma? Oo. Obe. Pagkatapos nga natin kumain, sinamahan nga natin si nanay na puntahan yung bahay na elevated daw. Saka mag-iigib din daw siya ng tubig. Kaya sasamahan na rin natin para makita natin yung bukal nila. Kaya nga may paga-paga pa sila kung tawagin dito. Sa taas ng puno. Ayos. Ito nga't may mga bato-bato pa. Yan. Ganyan lang pala. Yan. Si ate at mag-iigib na siya. Tapos likod. Yan yung bukal dito guys. Yan. Kung makikita nyo, napakalinis ng tubig. Yung ilalim niya medyo mapula-pula. Kasi ano ba yan? Sus, bilis lang mag-igib. Libre dito tubig, araw-gabi na. Oh, libre tubig dito. Sa Maynila, bawat pihit ng metro, niikot. Tama. Dito, bigay ng Panginoon, araw-gabi, tumatagal. Oh, yun. Dito mo lang makikita sa kanila yan na libreng-libre yung tubig. Wala kang babayaran. Yan, tumiinom nga si ate. Indication niya na pwede yung inumin yung tubig na yan. Napakasarap. Okay. Pagbalik nga natin dito sa lupa ng mga kaibigan natin, ito nga si tatay na abutan natin na ginagayat yung langka. Nahulog lang daw yan guys. Diyan sa may lupa. Tapos napansin niya daw na nangangamoy kaya binuksan niya daw. Ito nga at binigay sa atin itong una niyang ginayat. Tikman na natin yan kung masarap ba talaga at matagal na tayong hindi nakatikim nga ng langka.
Medyo may kasampang bulok-bulok yan guys, pero napakasarap niyan at napakatamis sa mga maaarte dyan. Hindi po pwede sa inyo tong mga gantong sistema. Langka guys. Matamis. Oh, ako na be. Inyo ring usa. Iya, lang na to. Yan. Sis. May langka pa nga tayo. Bukod sa pinya, may langka rin tayo dito. Available din dito. Walang halong chemical yan guys. Nahulang dito sa puno na to. Tapos pinahinog lang nila dito sa ano. Kaso nga lang meron niyang mga tibak-tibak kung tawagin. Tibak-tibak. Mga tama. Pero kung makikita nyo naman yung loob yan at napakasarap tingnan. Sa pagtingin mo pa lang at napakasarap na. Yung at enjoy ngayon magkakamag-anak at si tatay. Kakatapos na magtabas niyan. Inuna tayo para makakain tayo nitong langka. Ano, hinog sa puno yan. Hindi na ginamitan ng ano-anong chemical yan. Napakasarap at napakatamis talaga. After natin kumain ng langka, eto nga yung mga kaibigan natin. Busy dito kayo dito sa kanilang melon. Gagawin daw nilang melon shake yan. Itak ni tatay. Ayan na, parang utak ko pa. Utak! Na may tubig ka. Sige ako. Oo, kaswet. Doon sa namin, kay mami mo. Oy, chuchu, doon ka muna, be. Mamaya ka na kumain. Naka-video ba? Oo. Napakalakas eh. Una na, yung milon lang. Ay, sorry po. Ano ba? Ito din ba to? Akin yan. Nagpapakita na ng katawan si tatay. Nakakatakot naman. Nay, asawa mo na yun. Pinapakita na yung katawan, oh. Oh. Uy! Uy, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ba-vlog, hi vlog. Sabi mo Hi, vlog. Sabi niya sa akin kanina. Mama, ano, YouTube ni nag-vlog. Ano daw YouTube lang nag-vlog? Hi, guys. We are making ano, watermelon. Oh, yeah. Next nga nating pinuntahan, ito na nga yung sapa nila dito. Naiinitan na yung mga kasama natin at gusto nang maligo. Kaya dumayo tayo dito sa sapa. Nandito lang rin sa baba ng lupa nila. Lately guys, dito kami naliligo at napakasarap dito. Napakalamig pa. Preskong presko talaga. Galing sa kalikasan. Marami nga rin mga bato-bato dito guys, kaya kailangan nating mag-ingat, baka madulas tayo, baka mabagok pa yung ulo natin dito, kaya ingat-ingat sa paghakbang dahil medyo madulas yung mga bato-bato. May tinignan pa nga kami kwento eh. Yung patay na puno. Nasa ilalim nga pala ng gubat tong sapa na to, kaya napakalamig at napakalilim, preskong presko, sarap talaga maligo dito. Napakarami ng puno. Ingal kayo dyan, bagayan. Dito nga rin sa may malapit sa sapa guys, nakakita na tayo ng napakalaking gagamba. Kung nakikita niyo yan, may guhit-guhit pa na dilaw sa likod. Dito nga sa mga oras na to, tapos na nga tayong maligo. Kitang-kita niyo naman yung mga kasama natin at basang-basa pa. Pabalik na nga tayo ulit dito sa lupa ng mga kaibigan natin. Pagkabalik nga natin, nakabutan nga naman natin si nanay na nagluluto na naman ng miswa para ulam natin para sa hapunan. Time check nga pala, mag-aalas 4 na. Napakasarap niyan. Kahit sa probinsya sa amin dati tinuulam namin yan ng ganyan. Tindi niyan. At hinahalukay-halukay niya ni ate. Kainan na. Dito nga rin guys, nagsimula na nga magpausok sila tatay dito dahil alas 4 na nga ng hapon, marami ng lamok dito sa bundok. Normal lang na nangyayari yan pag nandito ka sa bundok, marami talagang lamok. Kaway ka sir. Ayun. Ha?
Habang nagpapausok ka sila tatay, ito naman tayo at sineset up na muna natin tong tent natin dahil nga maggagabi na para may matulugan tayo dahil baka di tayo kasya dun sa may kubo nila. Medyo maliit lang kasi at napakarami natin. Halos puno nga yung van pagpunta natin dito kaya di talaga tayo kasya dun. Kaya naabutan tayo nila ma'am ng tent para magamit dito ngayong gabi. Time check guys, 6:30 na nga ng hapon. Ito, nakaset up na tayo ng mga tent natin kasi nga bukas pa tayo uuwi. Yan nga sila tatay at nagpapalingas para wala tayong lamok mamaya kasi dito wala kang electric pan dito at saka wala tayong kuryente. Kaya maaga kaming kumain dito sa mga oras na to habang sila doon. Pinapaspas nila yung usok para pumasok doon sa bahay para mamaya walang lamok. Ito na nga yung tent natin na tinayo natin kanina. So naka all set up na, higa na lang ang kulang, wala tayong kasama dyan na mag-isa lang. Dahil nga sa mga senaryo na ganito, naalala ko tuloy yung nandun pa ako sa probinsya dati kasi ganito rin yung sistema doon, walang kuryente, tapos maaga nagsikainan dahil nga gasera lang yung gamit namin, baka hindi makita. Pati mga aso dito guys, gutom na gutom mo. Hindi pinapakain mo yung mayari. Ito at nagpapausok tayo. Yeah. Guys, alas 7 na nga ng gabi. Ito nga, napakadilim dito kasi wala tayong kuryente. Meron silang solar na ginagamit na napakaliit pero di talaga napakalakas na ilaw. Lingis-lingis lang pero mamaya yan wala na. Ubus na rin yan. Ito nga, nagpapausok tayo dito sa ating maliit na tent. Dito tayo matutulog na ngayon. So dito na nga natatapos yung video natin guys. Maraming salamat ulit sa pagsama nyo. Madilim na nga dito at kailangan na natin pumasok sa tent. Thank you for watching. Ingat and God bless. Tuloy-tuloy lang itong ginagawa natin guys. At wala tayong hinto. Pag meron tayong biyahe, content natin agad dyan. Walang makakapigil sa atin kahit ang daming sinasabi nila. Wala akong pakialam sa kanila. Laban lang. Yan yung content natin.